Ayon kay Dr. Faith Gaerlan, ang CPR ay maaaring i-apply sa kahit anong pangyayari na ang isang tao ay biglang nawalan ng malay. So binibigyan po natin ng panahon na ang puso ay tumibok pong muli, no? Kapag ang isang tao ay biglang nawalan ng malay, posible po na ang cause ng kanyang sudden cardiac arrest ay ventricular fibrillation. So ito pong ventricular fibrillation ay ang paggalaw ng puso na irregular. Hindi po siya yung usual natin na labdab, kung saan nakakapag-produce ang puso natin ng sapat na dugo para dumaloy sa katawan. At sa pamamagitan po ng CPR, paggamit ng ating kamay, tinutulungan natin ang puso na manatili dito sa ventricular fibrillation hanggang dumating ang tulong mula sa isa pang responder. Ayon kay Dr. Gaerlan, kailangang maisagawa agad ang CPR sa isang taong nangangailangan nito para maiwasang lumala ang kondisyon ng pasyente. Kaya pag hindi po natin nabigyan ng CPR ang isang pasyenteng or isang taong biglang nawala ng malay at nawala ng pulso, mas mahirap na po siyang buhayin muli. Ang tsansa ng pagkabuhay kapag walang CPR, walang AED, ay 0 to 2%. Pag ginamitan po natin ng CPR, umaakyat po yung porsyento ng posibleng mabuhay to 10%. Pag ginamitan po natin ng CPR plus ang AED, tataas pa po ito ng doble, no, sa 20%. At napakahalaga po yung oras. Kasi yung oras ay ang importante po nito is mapadaloy natin yung dugo na may kasamang oxygen sa brain, no? Dahil po ang ating utak ay very sensitive sa pagkawala ng oxygen. Sa bawat minutong nawawala ng oxygen ang ating brain, namamatay po yung mga bahagi nito. At hindi po natin madaling magising or bumalik dun sa normal kapag napakatagal na ng panahon na walang oxygen yung ating brain. Sa ngayon ay sinusulong ni Dr. Gaerlan na magkaroon ng mga automated external defibrillator o AED lalo na sa mga matataong lugar. Ang AED ay isang device para makatulong sa pagsalba ng mga taong nakararanas ng sudden cardiac arrest. Sa ngayon, meron na tayong batas na tumutukoy sa mga pagbibigay ng aral, no, sa kabataan at iba pang mga tao na matuto ng CPR, no? Ngunit isang kakulangan pa po yung batas para sa public access defibrillation. At sana sa pamamagitan ng programang ito, maipahatid natin ito sa ating mga mambabatas din. Baka po maaaring tugunan itong napakatinding pangangailangan for public access defibrillation. Ayon sa American Heart Association, halos 80% ng mga nangyayaring cardiac arrest sa mga bahay at sa labas ng ospital ay nasasaksihan ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero nasa 10% lamang ng mga biktima ang nakasosurvive dahil karamihan ng mga nakapaligid sa pasyente ay hindi marunong mag-CPR.